Hello, hello, hello! This is your Thai finish pero pusong Pinay. I used to be so good at planning things. Since I met you, I threw my plans away. Coffee at night and 10 a.m. champagne. We can spend a week in London or LA. Yeah, there's something about the way we get lost in every moment. Perfectly unfocused. Nothing's quite the same as you and me, baby. I love it when we're wasting time, laughing until we cry, yeah. I get so caught up with you. Late night drives, staying up till sunrise, yeah. I don't care, baby, you choose. 'Cause minutes turn to hours, hours turn to days. Good morning everyone. Literal na good morning. Literal na kababangon lang nag-vlog si Inday Caria. Ganun tayo, besh. Walang halong keme. Kumusta yung mga morning dyan? Hi! Good morning! You sleep alone? No. Daddy was with you all the time. Trust me. No. Daddy was there all the time. Daddy was with you until morning. But That's when why. we go to work, I was sleeping alone. Yeah, he just went to work. Proud na proud ka, ha? I sleep alone. I sleep alone nga. Daddy was here. Daddy did not sleep with me. Kasi si Robert nandun sa akin. Tapos lumipat man. Si Robert man ang lumipat dito. Hindi, sabi niya sa akin, gusto niya lang i-enjoy daw. Daddy want to enjoy you? Huh? You sleep alone? Wake up na because it's your skating day. Ayan, ihahatid ko naman to sa school. Wala, obligasyon din nanay talaga kasi walang ibang gagawa. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning, my Japukoy. Kiss mommy. How's your sleep? Okay. Sleeping pa si Kukay? Hindi na. Because you're going to ice skate. You need to go early. Because, the bus will leave at 8:30, I think. Yeah? Did you prepare your bag? Did you put you go get the ice skating shoes na? How is mommy? Good morning. Big boy na talaga. Ayan yung shoes niya. Nirigay niya na dito sa bag. Tapos, ayun. Nahanap yung kanyang helmet. Yun. Ito, you found it? Okay. What's that? Tissue? Sige na, mag-ano ka muna, mag-ihi ka muna. And then, prepare tayo ng isusuot mong damit. Nabi-breakfast na yung aming harbat na salami. Ito na, laglag man tayo aming frame kagabi dito. Kasi nga, nagbabibrate yung washing at yung tawag nito, dryer, malakas. Nagano yung vibration, nalaglag. Ayan, kumakain. Bread with salami. This is mommy's harbat. Kaya ako naman, hindi ako kumakain ng salami. Tsaka bihira lang din. Hindi man natin pwedeng araw-arawin yan kasi mataas sa sodium. Tapos, yun. Ako is peanut butter and bread ang kay Inday Cars. Tapos, may milk kaming dalawa. Aga pa naman, 7:30, 8:30 ang kanilang call time. So, by 8 o'clock, alis na rin kami. I'm here na lab. Let's go. We're ready na si Miggy Ways. I know last week sinabi ko na pinagpaalam na actually namin to this week na hindi papasok. Pero papasukin namin baka hanggang tomorrow kasi may activity sa school. What kasi. tomorrow? I think you're going somewhere. There is a trip somewhere tomorrow. I just need to make sure where it is. Maybe in Helsinki or in Tikkurila. But today you have ice skating only. Sayang din kasi pag hindi siya naka-attend dun sa mga activities sa school ba. Kaya yun, pinapasok na lang namin kahit pinagpaalam na namin to. Pero baka sa Thursday, Friday, hindi namin na ito papasukin. Kasi, yun nga, para in preparation for Bella's arrival. Kasi nararamdaman ko rin na anytime baka lumabas na ang ating Inday Pakukay. Ayun, napaka-good boy na lang. Prepare niya yung kanyang mga dala-dalahin siya na lagay sa bag niya. So yun, very responsible na. Yeah, ini-enjoy talaga ni Robert yung moment na ako manuan ang iniwan dito sa kwarto to. Mag-ama ko, may ayun ni akong mag-ama. Ako man ang iniwan doon na tulog mag-isa.
Sila man, dalawa nuan diri sa kabila. And si Robert, kahit masikip dun sa ano, higaan ni Nigi. Nakipagsiksikan din siya dun kay Nigi. May patayin ko tong ilaw at let's go. May kalamigan pa naman ngayong umaga. -7 ang temperature natin. Ayun, wala pang alas 8. Ayun, tumatakbo na ang ating Nigi Wings. So, excited siya kasi pag ganyang may mga activities sa school, excited yan siya. -7 nga. Ang tigas na tong ano, yellow. Kaya kailangan mag-ingat. Ayun na naman, nagtago na naman siya dun sa snow. Agoy, ginuuning bataan na ni. Yun. Para po dun sa mga nagtatanong tungkol kay Robert, bakit ganyan? Ang pangit ng sistema dyan, walang paternity leave. Hindi po yun ang sinabi ko na walang paternity leave. Meron pong paternity leave. By law po dito sa Finland, entitled po ang asawa ng 90 days paternity leave or 3 months po ang kanyang paternity leave. However, ang sinabi ko po dun sa previous vlog ko, mag-uumpisa lamang po siya by the day na lumabas yung anak ko or manganak ako. Hindi ko po sinabi na walang paternity leave. Ang sinabi ko po, hindi na-approve ng company ang kanyang advance na leave. Hindi siya pwedeng mag-leave nang hindi pa nakakalabas yung bata. Yun po ang sinabi ko. Pwede lang po siyang mag-leave na pag yung ako ay nanganak na or the first day na lumabas yung anak ko. Doon po mag-i-start yung kanyang leave. Ali na anak! That's enough day. It's very slippery. Hindi ako ni pandaron kay noong nag-frozen na po ng atong sakyanan. Kailangan munang magpatunaw muna kami dito. So, yun po. I hope klaro po. Para naman po sa mga mothers like me, if I'm working in a company, ang maternity leave dito po sa mga nanay up to 3 years po. Pwede ka pong suportahan ng government at may allowance ka po habang inaalagaan mo ang sarili mong anak. Yes, tapos ang allowance mo ay depende kung magkano ang sinasahod mo habang ikaw ay nagtatrabaho. Kinakalculate po nila yun. Basta't nagbabayad ka ng tax, meron kang makukuha na maternity allowance. And once again, up to 3 years hanggat hindi mo nilalagay sa daycare ang anak mo. So, yun, I hope klaro po. The kids are getting ready na for their trip. Ayun na sila. Yung iba nasa labas na, naka-harness na sila doon. Harness ba? Naka-vest. Hagad ang kagyaw-yaw in diapers. Ito na ang aking daming daldal. Dami niyang ano. Mommy, what's your favorite car? Ay, Antex! Antex! Na ano, nalaglag yung bonnet ni baby boy. Yun. Sabi niya, Mommy, what's your very, very favorite car? Komenta! Yung bata, nalaglag na yung kanyang bonnet. Uso talaga yun dito, yung laging nawawala ng gloves, ng bonnet, yung mga anik-anik. Kasi pag winter, malalaglagan ka talaga, lalo na pag ibinulsa mo lang yung gloves mo. Ako, ilang beses na ako niyan. Nawawala ng gloves. Si Robert din. Si Robert talaga laging mas nawawala ng gloves. Dali na anak kasi hindi mahilig mag-ano yun eh. Mag-gloves. Laging binubulsa yung gloves niya. Di, lagi ding nawawala. Look, your friends are there. They're getting ready. I saw them. See? They're on their vest already. I think Ot and... Ot is there. Mickey! Your best friend. Sige na. Okay. Okay. What did he say? Huh? You are partners? Sige na, love you. Take care, okay? Enjoy. Niyakap agad nung kanyang best friend na si Ot. Kasi magpa-partner nga daw silang dalawa. Wala man si ano, yung isa niyang kaibigan. Hirap kasi bigasin pangalan ng batang yun. Si Flavio ba yun? Bye! Chish, may gaganda ng mga bata doon. Chish! Nakatingin lang din yung mga bata. Ano na? Ito ba'y puro kalokohan? Di na halata na mayroon tayong kulang. Para yatang wala na akong natutunan. At isang gabi ako'y nalunod sa titig mo kay lamig. Kitang-kita na tayo'y nasasabik sa pag-asang balang araw di na magkatabi. Hindi
hindi arang buntis. Akala nyo nang harbat ako, no? Hindi na muna ako manghaharbat. Tigil na muna si Inday Cars. Nagpa-in-in na ni si Inday Cars. Nagpahinog na kumbaga bago mangitlog. Oh, pahinga na po ako sa pagda-dumpster ko. Eto, dumaan ako ng Lidl kasi wala akong mais. Magluluto ako ng bulalurge. Ayan, kung wala, di bibilhin mo ang ingredients mo, Inday Cars. Kaya eto, bahay muna ang peg natin ngayon. Bahay muna ang peg ni Inday Cars hanggang sa makaanak tayo, di ba? Once again, mga beshies ko, welcome in the house. Eto na naman si Inday Carya na kuratsa. Also, please support. Ayan, nag-i-start na po ako mag-mini vlog sa aking FB Reels. Nagre-reels na rin. Nag-start na akong mag-reels sa aking Facebook page. So, pakisuportahan nyo rin po. Thai Finish pero Pusong Pinayan po ang aking official Facebook page. Meron pong mga fake accounts. Hindi po sa akin yan. Ito lang po ang nag-iisang Facebook page ni Inday Carya. So, ngayon, eto, dumaan nga ako ng Lidl dahil napabili ako ng ganito dahil wala naman na kaming supplies na iba. Kaya, yun. Napilitan talaga ako na bumili. Siyempre naman, bibili tayo. Kasi kung hindi ka bibili Inday Cars, anong papakain mo? Anong kakainin nyo ng pamilya nyo? Ngangers tayo. Oo, natin sa mga nagsasabi na umaasa lang kami sa pamamasura. Hindi naman po sa ganon. Yes, totoo rin po somehow, pero hindi naman po talaga doon namin inaasa 100%. We can still buy. Pero yun, pag able naman ako na mamasura ako doon, dumpster ako doon, why not kung makakatipid tayo? Why not kung pwede pa natin i-save? Why not tumiskarte tayo? So yun, para din po sa mga nagsasabi na bakit hindi ka tumigil dyan, dapat namamahinga ka. Ito lamang po ay patunay na ito po talaga ang buhay ng isang OFW na wala pong gagawa para sa amin kung hindi po kami kikita. Kahit pa po kami ay kahit pa po kami ay may sakit or kung anong nararamdaman namin, kailangan po talaga namin kumilos para sa pamilya dahil patunay lamang po ito ang aming pinapakita at aming buhay na kami lang po ang makakatulong sa sarili namin dito. Kaya sobrang sobrang lucky po ng mga kababayan natin na kasama nyo ang inyong buong pamilya. May mga kamag-anakan kayo na pwedeng mag-assist sa inyo, na may matatawag tayo anytime. Kami rin naman po meron, pero syempre sa ibang bansa, iba po ang kalakaran dito kasi bawat pamilya dito ay may kanya-kanyang buhay at naghahanap buhay. Gayun pa man, we are still surviving. We are still tawag nito, lumalaban baga sa buhay ba at nakakayanan namin ang aming sitwasyon dito. Mahirap man pero kinakaya para sa kinabukasan ng pamilya, para sa kinabukasan ng mga anak. Ito, so yan po ang katotohanan, pagiging isang OFW. Yan po ang katotohanan ng buhay. Hindi po madali maging isang OFW. Kaya mga anak, mga kamag-anakan dyan na nasa Pilipinas, kung meron kayo na mga kamag-anak na OFW, pahalagahan nyo po sila dahil hindi po madali ang kanilang pinagdadaanan. Mahirap po kalimitan. Meron din namang nakakaalwan-alwan sa buhay, pero halos kalimitan po sa ating mga kababayan talaga is, alam po namin, we feel you, anong nararamdaman nyo. Ito na yung aking bulalo ako. 4 na hiwa lang talaga to, piraso. Para lang talaga to sa aming 4. Tag-iisa kaming hiwa nito. First up today's ating shoutout and greetings. Hello and mega love greetings para kay Grizel Galimba. Sabi niya sa kanyang comment, first anniversary ko since pinalo kita. Juntis ako noon at ikaw talaga ang nagpapawala ng buryong ko at nagpapasaya sa akin everyday. And now my baby is 3 months old. Thank you so much and God bless! Hello in advance, happy 61st birthday naman para sa beloved sister ni Beshi Marysis Pretty Sure na si Beshi Raquel Gitan. Birthday niya this upcoming 18th of April. Once again, advance happy birthday! Well, belated happy birthday naman para sa beloved daughter ni Beshi Salita Layton na si Mary Viena. 17th birthday niya last 7th of March. Kumusta at magandang pagbati para sa lahat ng ating mga Beshi viewers, supporters, and subscribers dyan sa may Santo Tomas, Pampanga. At binabati ko ang beloved father ni Beshi Jasmine Flores na si Mr. Jose Flores. Mayong buntag ug mayong adlaw sa atong mga Beshi viewers ug mga kahigalaan din ha sa Davao City. Ilabi na ang atong stroke survivor and a
PWD Beshi na si Miss Lilia Daza. Mega love greetings at maraming salamat for the love and support mula kay Beshi Jennifer Alejo at kay Beshi Ria San Diego. Kulang usab ang kagabihon sa ato higala nga si Amjen's Journey kung dili makalantaw kayong Inday Karya. Daghang salamat, Besh! Greetings and shoutout para sa lahat ng ating mga viewers dyan sa California and belated happy birthday para kay Beshi Aileen. And shoutout na rin sa kanyang family dyan sa Salida, California and Vegan City, Ilocos. Dahil nga andito lang ako sa bahay, eto meron akong pagkakaabalahan. Diyos ko po, si Miggy kasi nag-ayos nitong aming vacuum dito. Siya ang taga-set up ko ng mga vacuum ako. Ayan, ito dahil nga patapos na ang winter, last day na ngayon na magma-minus from tomorrow onwards. Magpa-plus na ang aming temperature, kaya like yung ibang mga jacket ko dito ay i-keep ko na. Ito nalabhan naman na to, ito hindi pa. Yung mga hindi pa nalabhan, lalabhan ko yan. Tapos nandito yung mga lagayan yan kasi ina-arrange ko talaga, mini-make sure ko talaga na naka-arrange yan. So ito yung mga lagayan yan, ibabalot natin yan para hindi siya para hindi masyadong maalikabok at masyadong exposed na dyan. Yun ang ating ganap. Dito lang talaga sa bahay ang ganap ni Inday Cars. But I know that you all do understand. Para po sa mga nagtatanong bakit yung panganay kong anak wala po, we've decided, kasi nga diba binilhan siya ng motor ni Tito Robert niya, we've decided na dun muna siya kasi this year enrollment niya ngayong June or July, he will be on 3rd year and I think mag-aano na siya, practicum siya. So he will be having his practicum might as well sa Abu Dhabi or sa Dubai. Basta it will be in the UAE ang practicum niya, if not in Australia. So pupunta siya international for his practicum studies, and then from there doon namin siya i-apply ng visa papunta dito kasi mas magiging madali sa kanya since adult na si kuya. And then sa UAE kasi pag nag-practicum siya, para siyang considered siya as an employee, so he will be having bank statement na pwedeng tawag nito, may sarili siyang income na pumapasok sa account niya. So that's strong proof sa kanya sa pagpunta niya dito. Hindi naman yun yung reason kung bakit siya na deny dito. Kasi number one, he's a student, but then later on, he will be considered as an employee. So baka mag-cross country siya from UAE to Finland. Kaya yun ang binabalak namin. That's why wala muna siya this time. And of course, we are a bit tight. May pinapagawa kaming bahay. Kinuhanan siya ng motor. Mag-aaral siya. Mag-i-enrollment siya. So, medyo inaamin namin, hindi po kami mayaman. Tight din po ang budget namin. So, kung ano lang po yung kaya ng budget namin. Dito, hindi po kami nagpipretend. Pawang kung ano lang yung totoo sa buhay na nangyayari sa buhay natin, yun lang po ang pinapakita natin, because we won't be able to inspire others if we keep pretending that we have, na alam naman nating wala po tayo, diba? So, yun. Kung ano lang yung meron, kung ano lang yung kaya, yun lang ang kaya naming ipakita sa inyo. And we cannot pretend at all to have something in our plate na kahit alam naming nahihirapan kami. Medyo nahawan-hawan na talaga dito. Hawan-hawan ba? Or na linis na ba? Kasi yung iba, nilabhan ko na rin yung ibang pang winter, especially yung kay Robert. Ito, iwanan ko to kasi pang spring yan. Ito rin pang spring to ni Miggy Wings. Nag-iwan lang din ako ng isang manipis dito at isang ito, makapal ni Robert. Kasi we'll never know, diba? At least may isa pa. Tapos yung kanyang pang trabaho na jacket. So, yun. Ibang inaantay ko. Meron nga ako mga tupiin. Ang dami ko pang gagawin dito sa bahay. Pero hinay-hinay lang si buntis. Matatapos din naman to. Kasi pag wala rin akong ginagawa, sobrang rin ako. Parang mas nakakatamad. Ayan, ang daming dito. Kalat dito sa loob namin. Pero wala eh. Ganito talaga. Kasi kailangan mong ilagay dito yung mga gamit. Ito nga yung iba namin mga bedsheets nandyan. Buti na lang may nakuha ako na organizer. Meron pa akong dalawa kasi meron pa naman ako doon na ilalagay pag natapos ko labhan yung ibang mga jacket doon. Papasok ko na yun dito. Ito na yung mga
Naligpit ko na yung iba. Few hours later, ayan, sobrang lambot na siya. Rog, hindi pa ito maglambot, oy. Anong oras ko pa ito inumpisahan? Alas 9, ngayon mag-aalauna na. Sobrang lambot na po yung ano natin, beef. Pero hindi ko muna ilalagay yung mga gulay at yung mga everything kasi gusto ko, pagdating ng pamilya ko or yung mag-ama ko, pag kumain kami ng sabay-sabay, lahat ito ay mainit sa tiyan. Kaya mamaya ko na siya tatapusin. Ayan, yung sibuyas nilagay ko na, may timpla na rin siya, paminta. Nilagyan ko ng beef fondue, and then nilagyan ko ng mahilig kasi ka talaga kami sa luya. So, kaya may luya siya. Pero papatayin ko muna yan. Painin lang natin. Super lambot na siya. Ang gagawin ko is, nagkikrave kasi talaga ako ng talong. Gusto ko mag-ihaw ng talong. So, nakabili rin ako ng talong kahapon nung dumaan ako sa Lidl. Kaya, yan, mag-iihaw tayo ng talong guest. Yan, indicators. Ito ang aking talong na iihawin. Tapos, meron ako kamatis dito. Lalagyan natin siya ng kamatis, sibuyas, diba? Masarap lang, probinsya vibes lang tayo. Medyo may kalamigan pa kasi dito sa labas natin sa terrace. Although, maaraw naman ha. Ito yung ating mag-on ako dito. Ipipreheat ko muna ito para makapag-ihaw ng talong guest ang Kyuntis. Dali lang kung tama ba to? Naka-on ba to? Hindi ko alam. Hindi pala siya naka-on. Kaya kailangan kong i-on. Yan, oy. Yung bed of snow natin dyan sa harap. Andyan pa rin. Ayan, naka-on na. And then, ito. Dalawang lang ang i-on ko. Dyan lang. I-preheat lang natin yan. So, ang ganda na dito sa paligid natin, oh. Ayan, aantayan pa natin yan. Hanggang sa matunaw talaga lahat itong snow na to. Pero malapit-lapit na rin yan. Ito na nga rin sa taas, oh. Nagtutunaw na. I-sprayhan namin ng tubig yan. So, you know, I can't wait na dito sa summer. Magduduyan-duyan kami dito ni Pakukay. Excited din ba kayo? Kami din, excited din kami sa summer. Sus, grabe ang tiniis natin. Ang haba ng ang haba ng winter na tiniis namin. Ang haba ng lamig dito sa amin. Ayan. Pero at least, there's already a sign, di ba? Parang buhay lang yan. There is always a hope. Basta wag lang sukuan ng buhay. Yung mga used oil namin dun, oh. Kailangan na namin dalhin yan. Pag nag-value ay mo kami, ayun, oh. Madami-dami na yan kasi siguro may mga kalahating taon na ata yan dyan. Or simula ata nung lumipat kami dito. Ang bilis uminit, oh. Init na agad yung ating, dito. Griller. So, yan. Lagay natin yung talong. Itong 4 lang. Kasi kami lang naman, si Miggy, hindi magkakain ito. Pero kami ni Robert ay bibirahin namin itay. Diba? Sarap lang. Buhay probinsya. Dito lang ako. Hindi man masyadong malamig ngayon. Na ata ngayon? +7 ata. +8. Grabe. Na-adapt na talaga namin yung dito. Yung temperature dito. Kasi noon, pag below 20 degrees, mukhang nilalamig pa tayo kahit naman dyan sa Pilipinas, diba? Pag below 20 degrees ang temperature, malamig para sa atin. Kahit dito sa amin noong una. Pero dito, nilalamig lang kami. Pag yung temperature is -5 and below na siya. Pero kung lang siya, yung mag-0 hanggang 20 degrees, medyo okay na sa amin yun. Carry bells na namin. Kaya, yung katawan mo, mag-a-adapt din pala siya. Kaya no wonder yung mga umuwi sa Pinas na galing ng Europe, yung mga galing sa mga bansa na nag-i-snow, talagang init na init sila pag umuwi sila, which is normal po yun. So, ito, ako ay, buhay nanay lang ang aking trabaho muna dito sa Finland ngayon, kasi nga, nagpapahinog tayo hanggang sa makaanak ako, hanggang sa makalabas yung ating baby, mag-aalaga muna ako ng anak ko, kasi I think it's important na wala naman ibang mag-aalaga. No choice ka rin naman, hindi kaya okay lang yun. Tapos na agad yung aking talong. Mabilisan lang yung aking talong guys doon sa labas. Masarap magpa-refresh doon sa labas. Tapos ito, meron akong naka-ready na. Yan. Ating harbat na kamatis, sibuyas, may sili. Ito naman, pwede ko nang gawin siya ngayon kasi tawag niyan, pwede ko namang initin yan later on sa microwave.
Tapos meron akong itlog na maalat. Espesyal ang aming tanghalian ngayon. Meron tayong pabulalo at meron tayong ensaladang talong or inihaw na talong. Diyara. After akong pamamahinga doon, after ako nanood ng Gimme 5 doon, ito si Inday Cars. Magpa-refresh na. Sarap ng araw. Uy, tingnan ko nga dito sa loob kung unsan ay dito sa loob. Lagi kong nakikita yung kapitbahay pumapasok dito sa loob ng forest namin. Hindi naman masyadong madulas dito ngayon kasi nga nagtutunaw na, malambot na itong na to, ice na ito. Ayan, very refreshing lang. Malapit na naman tayong manguha ng mga blueberries dito. Alala nyo, dyan lang ako nangunguha ng mga blueberries noon pag summer. So mag-i-spatan na naman natin dito. Malapit na naman kasi ang summer. Daghan na putag makuha ani nga mga blueberries, mga mushroom dito. Diba? Yan lang kagandahan. Yung si Chuchay, pag medyo malaki-laki na yan, dalhin natin yan dito. Ito ang magiging playground niya. Pero, nun daw, yan, malamok. Pero, lagyan lang natin ng pang kontralamok. Diba? Mas maganda man yung bata na masanay sila sa buhay, yung hindi ba maselan ako, hindi talaga ako maselan sa mga anak ko. Selan-selan ba, di ko utuhan ng selan-selan, wala tayong ganyan, hindi tayo niwala sa selan. Kailangan ma-immune ng mga bata ng tawag nito, ma-immune sa mga bakterya para dili-dali magkasakit. Hello, very refreshing na. Meron na naman dyan. Mag-ingat ka kasi buntis ka. Baka may nuno. Baka may... Wala akong paniwala sa nuno dito, besh. Hindi ako naniniwala ng mga nuno sa punso dito. Murag wala man na diri. Dapita. Dyan lang naman ata sa ng sobra tayong sa mga paniniwala ba. Dito ako hindi masyado. Especially dito. Hala, hindi kami magkaintindihan ng mga nuno dito at ng mga engkanto dito. Pag nagpakita yan sila, hindi ko rin pansan yan kay paano ko papansinin kung hindi kami magkaintindihan. Finish passport man rin yung mga dito, mga ungo dito ba. Sabi niya, hindi kariya, wala din rin iikot ako dito kasi gusto kong makita dito. Hindi naman na ito madulas kasi malambot na talaga tong snow na to dahil nagtutunaw. Madulas to kapag minus kasi matigas ito. Dirita mo, shortcut na diring dapita. Ayan nag-green na ulit yung mga sanga ng mga blueberries. Spring na talaga. Okay. Naglabasan na yung mga mousse nito. Na siya, nag-green na ulit. Ay, salamat Lord kay. Murag mo, kuha na yun nanig tayo, alibyo alibyo. Bisaya kadsay. Diba? Nag-ikot lang talaga ako dito para ma-refresh. Ay, sarap. Sarap ng may araw. Si Robert may message ko. Sabi ko, uwi kang maaga ha. Huwag ka muna mag-overtime ngayon. Especially na malapit na akong mga anak. Sabi ko sa kanya, huwag muna siging overtime dudong kay kailangan kita. Aking Jusawa bills. Ganyan-ganyan lang yan. Pero sweetness overload man yung asawa ko na yan. Bago yan umalis sa umaga, punta sa kwarto ko, pupunta dun kay Miggy. Kwarto namin. Mag-iiwan ng kiss sa mga anak niya. Hindi yan aalis nang hindi kami hinahalikan yan. At hindi nagpapaalam. Pagdating yan, naghahanap din yan nasaan kami. Nasaan ako, nasaan si Miggy. Hindi yan pwede pag hindi niya kami makita agad dyan sa loob ng bahay. Anyway, daghan kag chismis Inday Karya. May diri, mulusot ta diring dapita kasi it's time na magsundo tayo kay Miggy. How did the ice skating went? Huh? Uy, kumakain mo ng ice yung bata. Hey! Huh? Tomorrow? Yeah, you will go to the big school tomorrow again to. Yeah. You're going to Fidati and Leandra school. I saw Fidati in the morning. And she was waving at me. I was in the car. She recognized me. Yeah? Everything went well? Very good. Today, I'm not sure, Anak, if she is there at your home. But do you have her number? No, I don't have her. I have before her mom's number, but she's not answering me whenever I call her. Yeah? Next time, okay? Did you enjoy the ice skating?
Very good. We're home. We're home. We're here. The boy is here. Welcome, welcome. Kumusta kayo dyan? Nice. Ito na naman ang... Oh, that's your headset. You put it in your room. Ito na naman kami ni Miggy Wings. Kauwi na kami. Galing sa school and then we'll wait for Daddy and then we will have lunch. Huh? This is my old headset. Yeah, but that's still new. It doesn't look old. Si Decaria, wala pa rin. Bihis-bihis ni si Decaria. Sige, nagsapaw-sapaw. Yun ang perks pag nandito ka lang sa bahay. Ang sarap kasi plus 9 degrees doon sa labas. Kaya ang sarap na ng pakiramdam ito. Mainit na nga ito pag sinuot ko sa labas. Kaya kailangan na lang lighter jacket na kailangan. Hindi po kukoy. So ito, maghanda muna ako ng pang-lunch habang antay namin si Robert. Yung ating talong at yung ating sabaw, pinapainit ko na kasi parating na si Chokongkonges. There you go everyone. Pag kumulo yan, ilalagay na natin yung ating gulay. And then ito naman, meron ako dito na ginawa na sausawan. Nilagyan ko lang to ng bagong. Ang gagawin natin dito is ibubudbud lang natin dyan. Yan. Patoppings lang dyan, dabay. Ayan. Lagay lang natin yan dyan, cars. Ito na ang ating madaming kamatis na may bagoong, na may sili, sibuyas. At lalagyan natin itong ating itlog na maalat dito. Ganun lang natin yan. Bahala na yung tipakan yan. Hindi naman namin kakainin yung tipakan yan. Ayan, kailangan palang ganun. Biglain pala siya, Inday Cars. So, there you go. O, diba? Ma-plating na naman si Inday Cars. Hinaan natin to. Maganda ang panahon dahil maganda ang ulam natin. Halika na dito. Ayan na, final presentation ni Inday Cars sa ating pabula-lurge at ating patalongges. Kaya ayan. Kumain na tayo dito dahil nag-aabang kami sa'yo. Ito na aking pinaka-pogi, the best husband in the world. Huwag kang huwag kang ano. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Si Kumare. Ano mo na? Si Kumare? Hindi ka na naman, pinigilan ka na naman. Kailangan daanan. Ay, naku. Nagdala ka ba ng sustento? Hindi pa, wala pa sa Saudi. Bakit di mo dinala ng sustento? Kawawa naman. Kumuha ka ayuda dito. Bigyan mo ayuda. Anyway, hali na. Ay, mga unata. Love and peace greetings para sa lahat ng ating mga Beshi viewers, supporters, subscribers at mga kababayan dyan sa Modesto, California at pagbati para sa lahat ng Dalit and Salvador family. Shoutout na rin sa inyong family member na si Life with the Senabs. Magandang buhay at magandang pagbati sa lahat ng ating mga viewers, supporters and subscribers all the way from Marilao, Bulacan at pagbati para kay Nanay Elvira Loria. Maraming salamat din po sa suporta ng ating Beshi na si Maria De Leon at si Mami Dia. Pagbati naman ang belated happy birthday para sa beloved son ni Beshi JC Vega na si Kit Harvey Vega. Birthday niya last 15th of March. Thank you for the love and support mula sa ating mga solid kabeshis na sila Grace Paulino, Sabrina Joy at si Beshi Esperanza Gicobe. Advance happy birthday greetings para sa beloved son ni Beshi Elizabeth Gintileso Nocom na si Giner Gordon Nocom na magbe-birthday this upcoming 28th of March. Birthday din na kanyang beloved sister na si Mavic Palangka Nocom this upcoming 21st of March. Advance happy birthday! Magandang araw at magandang pagbati para sa ating beloved Beshi na si Miss Riza Meta. Grabe, busog na naman. Lagi namang busog ako eh. Ikaw dong. Wala pa, nagsisimula pa lang ako. Nagsisimula pa lang ba? Ayan ang aking Jusawa Bills. Grabe. Super sulit naman ba? Tatapon lang to. Kaya nga eh. Ayan, busog na busog kami ni Miggy Wing. Si Miggy, ayun, nagdi-dessert na dun sa sofa. May ano siya. What is your dessert? Mango custard, right? How is it? You like it? Binilhan ko siya niyan eh. Chish! No! So, yan. Ako rin, magpapaalam na ako. Sulit ang pagstay lang dito sa bahay. Kaya, yan, busog na busog ang aking family. So, yun mga beshies ko. Thank you everyone for your love and prayers. Akong inyong Inday Kare tayo finish. Dahil Islander King Nanay for watching Tatay Kabat Pinay. Goodbye. Happy birthday!